ko si Leonardo. He is my happiness. Halos maluluhang sagot ko. Bago kiniyom ang mga palad at tumugot ng malalim na hininga. Sapat ba yon? Nakatingin siya ngayon sa mga mata ko, ngunit walang kahit anong emosyon na makikita sa mga mukha niya. Ganito ba kahirap mahalin si Leonardo? Kailangan ba dumaan muna sa napakahirap at napakaraming pagsubok bago ko maranasan yung tunay na pagmamahal na tayong sa kanya ko unang naramdaman? Nang hindi ako nakasagot, muli siyang nagpatuloy. At dahil sa sinabi niya, sapat na upang tuluyan na akong mawala ng pag-asa. Leave, Monica. Bumalik ka na kung kaya mong panindigan yung pagmamahal na sinasabi mo para sa anak ko. Mariing dagdag niya na hindi ko agad nakasagot sa tanong niya. Pagkasabi niya noon, lumakad siya pabalik sa loob ng bahay nila. Habang ako na may impit na umiiyak, dahan-dahan naglakad na rin papalabas. Tama nga siguro ang ina ni Leonardo. Hindi ako karapat-dapat para sa anak niya. Ano nga bang kaya ko isakripisyo? Ano nga bang kaya kong gawin? Ano ba ang kaya ko ipakita at ipagmalaki sa kanila? Wala. I am nothing without my family's name. Monica's POV. Nang hindi na nakita ni Leonardo si Monica sa loob at labas ng bahay, agad niyang kinumpronta ang mama niya tungkol dito. Ma, hindi mo kailangan bastusin si Monica. Peste, Mom. I love her. At wala kayong karapatang panghimasukan ako sa bagay na alam kong magpapasaya sa akin. Galit na galit kong sigaw sa magulang ko. Halos makalimutan ko, sarili kong mga magulang ang sinisigawan ko. Son, kung mahal ka niya talaga, gagawin siya ng paraan para sa'yo. Kung mahal ka niya, hindi siya aalis dahil lang sinabi kong umalis siya. Tingin mo, gaano katibay ang pundasyon ng pagmamahal niyo sa isa't isa kung sa unang suliranin pa lang aalis at tatakas na siya? Walang pakialam na sagot ni Mama sa akin. Naiintindihan ko kung anong pinaghuhugutan ni Mama dahil produkto siya ng mayaman, ngunit wasak at walang pagmamahal na pamilya. Alam ko rin, nakikita niya ang sarili kay Vanessa dati dahil nakapagpalagayang loob niya si Vanessa nung panahong kami pa. Pero iba na ngayon at lalong alam ko sa sarili ko na si Monica ang gusto ko at wala nang iba. Iniwan ko si Mama, dali-dali akong sumakay na sasakyan para puntahan si Monica sa unit nila ni Bella. Halos buong biyahe ako nakatiimbagang dahil sa ginawa ni Mama. Hindi ko man lang alam kung ano nangyari sa pag-uusap nila. Pero hula ko nasaktan si Monica sa mga sinabi ni Mama. Kaya bigla na lang siyang nawala at hindi na nakuha pang magpaalam. Nang marating ko ang unit nila, agad na ako sumakay sa elevator. At agad nag-doorbell nang bumungad sa akin ang pintuan ko sa naroon si Monica. Nakailang doorbell pa ako bago siya lumabas. Halatang galing sa pag-iyak dahil namumula pa ang mga mata at ang ilong niya. Tilitigan ko siya, ni hindi ko man lang nahawakan ang kamay niya dahil sa sakit na nakikita ko sa mga mata niya. Gusto ko siyang yakapin. Pero ano bang dapat kong sabihin para gumaan ang pakiramdam niya? Matapos sa mahabang katahimikan at pagtitig lang sa mata ng isa't isa, umangat ang kamay ni Monica. Hinawakan ang kaliwang pisngi ko. Napakalapit mo pero bakit parang di kita kayang abutin? Mahina niyang tanong sa akin. Ang sakit makita na yung taong bumuo at muling nagpasaya sa akin, lumuluha ngayon sa harapan ko. Umiiyak at halos hirap bigkasin ang mga katagang nais niyang sabihin sa akin. Bakit bang hirap-hirap mong mahalin, Leonardo? Muli niya pang tanong. Sa pagkakataong to, sinandal niya ang mukha sa balikat ko. Dinig ko ang mahina niyang paghikbi at pag-alok ng balikat niya dahil sa pag-iyak. Masakit ba talaga akong magmahal at mahirap hanapin? Dapat lagi ba akong masasaktan ng dahil sa akin? Monica, I'm sorry. Ako nang humihingi ng sorry sa mga sinabi sa'yo ni Mama. Umiling siya at patuloy na umiiyak. Tama naman ang mama mo. Ano ba ang kaya kong isakripisyo? Paulit-ulit kong tinatanong yon sa sarili ko. Hanggang saan ako dadalhin ng pagmamahal ko sa'yo? Leonardo, siguro, kailangan muna talaga natin na magpahinga. Tama na siguro. Doon na tuluyang kumawala ang emosyong pinipigilan ko. Ayaw ko mang umiyak at nangako ko magiging matatag dahil alam kong ako ang pinaguhugutan niya ng lakas. Ngunit nang marinig ko yung salitang yon sa bibig niya mismo, bigla ako nang hina. No, Monica, wag naman ganito. Hindi ko kaya. Lumuluhang sagot ko.
Tanging ang impit na iyak ni Monica at paghugot ng hininga ko lamang ang tayong maririnig sa labas ng pinto ng unit nila. Di ko inaasahang mas magiging mahirap at mas masakit pala sa pangalawang pagkakataon na mauwi ulit sa wala yung bagay na pinaghirapan mong makuha. Sa sitwasyong to, kung di rin lang ikaw magiging leading man ko, wala sigurong dahilan para umpisahan pa ang panibagong yugto nating dalawa. Kaya mas mabuti nang tapusin nilang ng maaga, hindi ba? Umiiyak na saad niya. Ang sakit. Napakasakit pakinggan ng mga katagang iyon. At masigit na masakit dahil alam ko, mas nahihirapan at nasasaktan siya. Pareho kaming namuluha habang yakap ang isa't isa. Hanggang kumala siya at tumingin sa akin nang may mapait na ngiti sa labi. Kung ako ba yung nauna mong nakilala, magugustuhan ako ng magulang mo? Kung una bang naging tayo, hindi ba magiging masakit katulad ng ganito? Nagsusumamong tanong niya pero nakangiting parang sinasabing okay lang siya. Gusto kong punasan ang luha niya pero lumalayo siya. Parang ang layo-layo niya. Gusto ko siyang yakapin ulit at iparamdam na hindi ko siya pakakawalan at bibitawan pero siya mismong kumakalas. I am glad you're not my past, but I want you to be my present and only you in the future until it lasts, Monica. Napayuko na lang ako sa sinabi kong yon dahil ayoko makita niya pa ang luha sa mata ko. Ayokong isipin niya na mahina ako because I could not find the words to say just to ease the pain that she felt right now. Hinagkan niya ang noo ko at tinikit niya ang mukha niya sa balikat ko. Bago nagsalita na halos ikatigil ng mundo ko. Di pa siguro ngayon ang tamang oras para gumawa ka ng bagong kabanata na ako ang kasama. Uuwi ako sa amin. Please wag mo akong susundan. Saka na ako harap sa ulit kapag kaya na kitang tapatan. Matapos niyang sabihin yon, dahan-dahan siyang kumalas at tumalikod. Pero bago siya pumasok sa loob, hinawakan ko ang kamay niya at tinagkan yon. Maghihintay ako. Yun lang ang tanging nasabi ko sa kanya at tuloy na siyang pumasok sa loob ng unit nila. Naiwan akong umiiyak na parang sira. Worth it ba? Worth it ba yung sakit na nararamdaman namin ngayon? Sakaling magkita ulit kami sa sunod na pagkakataon? Ako ba ang bida sa kwentong ito o may iba pa? Sa kabila ng lahat ng katanungang yon sa isip ko, isa lang ang masasabi ko, maghihintay pa rin ako. Maghihintay na ako ngayon at di na muling bibitaw pa. Monica's POV. Alam ko hindi ko siya dapat isipin, but it would always been him. San man ako lumingon para bang nakikita ko siya. San man ako pumunta tila ba narinig ko ang boses niya. Napakabilis ng araw. Parang kailan lang wala akong alam kundi mag-utos, kumain, matulog at umasa sa lahat na nakapaligid sa akin. But now I was the one who managed our small business here in our ranch. The import and export was our biggest business before. Pero binenta yun ng tatay ko sa ex-fiancé kong si Ivan. Then later on, my ex-fiancé sold that to my boyfriend. Dapat ko na siyang hayaan tawaging boyfriend kapag naalala ko mga salitang binibitawan ng mama niya. Hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng pangliliit sa sarili. Kaya nga eto ko ngayon. Daig ko pa ang kalabaw na maghapong kumakayon. May maliit kaming koprahan na siyang gusto kong palaguin ngayon. With the help of my father, of course. While my mom, she's in the US for her medication. Mahina kasi ang puso ng mama ko at ngayon ko lang din nalaman yun. Kaya nga napilitan si daddy na sumugal. Sa kasamang palad, natalo. Ako sana magiging kabayaran. Pero kahit na nga balabag sa aking kalooban, piniliwanag sa akin ni dad ang lahat ng yon. Nang umuwi akong umiiyak na parang sanggol, wala akong balikat na masasandalan. Nakonsensya at nahiya akong iwan ang pamilya ko. Ngunit malugod akong tinanggap ng aking ama na nakabukas sa mga kamay habang sinasabing maganda ang aking ginawa. Senyorita, magmerienda po muna kayo. Nilapag ni Tata Kadjo ang dala niyang basket na may lamang tinapay, prutas at juice. Maghapon ka nang nakayuko niyan sa mesa mo at nagtatrabaho. Magpahinga ka na muna. Giit niya pa. Nilingon ko siya at ginitian. Pamilya na halos ang turing namin kay Tatay Kadjo. Dahil simula noon hanggang ngayon, hindi niya kami iniwan. Salamat po, Tata Kadjo. Kumuha lang ako ng juice at uminom. Nilibot ang paningin ko sa buong koprahan habang ang mga manggagawa abala sa mga niyog at buko na sinasamsam nila. Tawagan na rin humuna ang lahat para makapagmerienda. Utos ko kay Tata Kadjo na bukal sa loob naman na sumunod. Di pa ganon kalaki ang koprahan.
Meron lamang kaming 13 tauhan na siyang araw-araw dito sa koprahan, habang ang dalawa ay ang nagmamaneho ng katamtamang truck para mag-angkat ng mga naaani sa iba't ibang palengke dito sa aming lugar. Ako ang humahawak sa lahat, habang si Daddy naman ang kumakausap sa iba't ibang businessman na siyang pinag-aangkatan din namin ng aming produkto. Di madali sa una, nakakapagod, nakakatakot, sumubok at higit sa lahat, nakakapanghina, lalo na nung unang dagok ng suliranin. Napeste ang lahat ng aming pananim at konti lang na isalbang ani, kaya naman nalugi kami. Masakit sa kaloobang makita sa mata ng mga mamamayang umaasa rin dito sa koprahan ng pagod, panghihinayang at takot na baka hindi kami makabangon muli. Ngunit sa awa ng Diyos, may kamay na nag-abot sa akin ng tulong, and that was my one and only cousin, Bella. Then and now, she's always with me. She was and always there to extend her help whenever or even if I don't need it. Kaya naman nangako ko sa sarili ko, palalaguin ko tong koprahan para masuklian ang pagod ng mga taong narito ngayon, lalo na si Bella. Habang buhay ko siyang pasasalamatan at ibabalik ang naitulong niya sa kahit anong paraan. Senyorita, para po sa'yo. Sa lalim ng iniisip ko, napapitlag pa ako ng bahagya sa batang lalaki na lumapit sa akin. Hawat ang maliit na pitaka na yari sa dahon ng niyog. Inabot niya sa akin yon. Ginawa ko po yan para sa iyo, senyorita. Nakangiting giit niya pa. Muchas gracias. Hinagkan ko siya sa noo, saka ngumiti. While the young boy ran and went to his father, who is now having a break together with the other employees. Tinignan ko naman ang binibigay sa akin ng batang pitaka. Yari sa dahon ng niyog, maganda at mukha rin namang matibay. Kung lalagyan siguro to ng varnish o kung anumang kemikal na po pwedeng ilagay upang manatili ang ganda nito, hindi kaagad masisira. Sa murang edad ng batang yon, nakagawa siya ng ganito. Siguro dala ng kahirapan ng buhay. Kung kaya't gumagawa na lang din sila ng po pwede nilang pagkakitaan o kaya naman magagamit. Oh my gosh! Wala sa loob na bulalas ko. Bakit o, senyorita? May problema ba? Umiling na napatingin ako kay Tata Kadjo na ngayon nasa tabi ko ng muli. Tata Kadjo, pwede mo ba akong tawagin yung batang yon? Tinuro ko sa kanyang bata, di kalayuan sa amin. Pati na rin ho ang kanyang ama, giit ko pa. Tumalima si Tata Kadjo at agad pumunta sa kinalulugaran ng dalawa. Maganda ang naisip ng batang yon. Pwede namin gawing produkto ang pitakang to, nayari sa dahon ng nyog. Mas pagagandahin, aayusin at pagtitibayin lamang. Pwedeng isama sa mga produktong inilalako o di kaya i-export din. May pag-uutos po ba kayo, senyorita? Tanong sa akin ng ama ng batang lalaki nang makalapit siya, habang ang bata ay kuryosong nakatingin sa akin. Mababakas ang bahagyang takot sa kanyang mukha. Anong pangalan nyo at sino hong nagturo sa anak ninyong gumawa nito? Tanong ko sa lalaki. Tiningnan niya rin ang pitakang inaumang ko sa kanya bago sumagot. Ang asawa ko ho, senyorita, at ang pangalan ko ho, Alfredo. Tumingin siya sa anak niya bago ipinakilala rin ang bata sa akin. Ito naman ho ang panganay kong anak na si Eugene. Mang Alfredo, gusto ko makausap ang asawa ninyo sa lalong madaling panahon. Nakangiting turan ko sa kanya. Humarap ako sa mga trabahador na ngay kuryosong napapatingin na rin sa amin. Tinawag ko sila at pinalapit. Sino man sa inyo o sa mga asawa ninyo ang marunong gumawa ng ganito? Tinaas ko ang pitakang hawak ko at pinakita sa kanilang lahat. Ay sabihin sa akin. Giit ko at muling nagpatuloy. Ang pitakang to maaari natin idagdag sa produktong iniaangkat natin. Maaaring palaguin ang malit nating negosyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ganitong produkto na siyang ibebenta natin. Simple kung titingnan, ngunit pwede natin itong pagandahin at mas pagtibayin. Kahit di kamahalan, maibebenta natin to at sigurado akong tatangkilikin sa ating produkto. I can't help myself to smile widely and share them what I thought. I might lose again but my faith and hope was bigger for our better future. Para sa kapakanan ng aming pamilya at sa kapakanan din ng mga taong nasa harap ko ngayon na umaasa sa kung anong maibibigay ko sa kanila. Senyorita! Malakas sa sambit na isa pang lalaki na halos kasing edad lang din ni Mang Alfredo sa likuran. Tumingin ako sa kanya at tinintay ang sasabihin niya pa. Ang asawa ko ho, marunong gumawa ng abanikong pamaypay na yari ho sa dahon ng nyog. Marunong din ho siyang gumawa ng simpleng bag at flower vase, yari pa rin ho sa dahon ng nyog.
Sunod-sunod niyang imporma na ikinawang ng labi ko, hanggang sa hindi ko namalayan ang pagbagsak ng luha sa mga mata ko. Nag-uumapaw ang saya sa puso ko sa mga nalaman ko. Kalaunan, yumakap sa bewang ko ang batang lalaki na si Eugene, dahilan para mapatahan ako. Muchas gracias a todos. Paulit-ulit kong sambit sa lahat. Pinunasan ko rin ang luha ko at muling tumingin sa kanila na nakangiti. Bukas na bukas ho, gusto ko isama nyo rito ang mga asawa ninyo o kahit na ho mga anak ninyo na nasa edad 18 pataas. Magtutulungan ho tayo. Ituro ho natin sa isa't isa ang ating kaalaman patungkol sa paggawa ng iba pang produkto na pwede nating gamitin at iangkat. Nais ko hong samahan nyo kung tuklasin natin ang ganitong kakayang ibabahagi natin sa isa't isa. Nakangiting imporma ko sa kanilang lahat na ngayon nakangiti na di maiwasang makaramdam ng saya. Ang mga mamamayang ito, gusto kong makasama sila hanggang dulo, hanggang pare-pareho kaming umangat at umasenso na walang naiwan kahit isa sa kanila. Higit sa lahat ng walang sinisira at tinatapak ang iba. Makakaasa ho kayo sa amin, senyorita? Sigaw pa ng isang lalaki na nakipag-appear sa katabi niya. Nakakatuwang isipin, kontento na sila sa simpleng buhay, habang iba ay naghahangad pa ng mas mataas. Dati hindi ko niniisip, dahil nasa akin naman na halos ang lahat, at ang nais ko lang kasiyahan at kalayaan. Maranasan ang simpleng buhay ng masaya. Tulad nila, makita ang ganda ng mundo na hindi nag-aalala sa kapamakang pwedeng idala nito sa akin. Matikman ang mga bagay na nakikita ko sa ibang bata na siyang anak ng aming mga katiwala. Simple, tahimik at masaya. Yun lang ang sapat na sa akin. Yun ang lagi kong hinahangad habang ang pamilya ko na may naghahangad ng karangyaan para sa akin. Mabigay ang bagay na hindi kayang abutin ng simpleng mamamayan. Makain ng pagkain di kayang ihanda ng simpleng pamilya. Mabili ang mamahaling gamit na dapat bunang pag-ipunan ng mga taong namumuhay na simple at kumikita ng kakarampot na halaga. Ngunit ngayon, baliwala na sa akin lahat ng yon. Baliwala na rin yon sa pamilya ko ngayon. Naranasan na namin kung paano madapa, kung paano mawalan at magsimula sa baba. At kung sakali mang magtagumpay ako sa binabala ko ngayon, yun ay tatanawin kong utang na loob sa mga taong narito ngayon. Kaya naman pag-iigihan ko, isusugal ko lahat para masuklian ko ang bagay na hindi lang sapat, bagkos sobra pa, sa kanuman ang binibigay nila sa akin ngayon. Isasama ko sila sa aking paglipad. Sila ang gagawin kong inspirasyon. Ang tanging pangarap ko lang ngayon ay ang tuparin ang mga simpleng pangarap nila. Kapag nangyari yon, saka ko haharap muli kay Leonardo. Gagawin kong lahat, bumalik lamang siya sa akin. At sa pagkakataong yon, di na ako muling bibitaw. Sabay na naming isusulat ang aming kabanata ng magkasama at di binibitawan ang kamay ng isa't isa.